Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito ay patuloy nating ihanda ang ating sarili para doon sa mensahe na ipaabot sa atin ng ating Panginoon. At hayaan din natin na hindi po ito masayang. Kaya napakahalaga po ang isang tunay na mga mananampalataya ay lagi hong nakahanda, nananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas. We need to be faithful to God intentionally and fight a good fight of faith. Ang sabi dito sa James chapter 4 verse 7, ang sabi dito, papasahin ko sa ISB translation. Therefore, submit yourself to God, resist the devil, and he will run away from you. Pinagpalanan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa ating kapanahunan ngayon, bilang mga mananampalataya, napakahalaga na nauunawaan natin yung itinuro sa atin ng Panginoon. Mahigit 2,000 taon na nakakaraan bago ang ating Panginoon ay bumalik muli doon sa kanyang kaharian, ay ang ating Panginoon ay laging nagbibigay sa atin ng paalala. Para ho tayong mga mananampalataya sa ating kapanahonan ngayon, perilous day, napakadelikadong panahon, mahalaga na naiintindihan natin yung ating katatayuan sa harapan ng ating Panginoon kung bakit tayo pinili ng Diyos. Hindi po ito aksidente. At kung meron pang mga hadlang sa buhay natin na siya pumipigil sa atin upang tayo magpatuloy doon sa atin ng paligsahang sinalihan, ito na ho yung time na hindi na tayo nag-aaksaya ng panahon. Sa tulong ng ating Panginoon, gawin natin yung pinaka mabuti na lahat ng ito ay ginagawa natin para sa ikalulugod at ikararangal ng ating Panginoon. Ito ay sulat ni James doon sa mga mananampalataya. Yung kanya sinabi dito, ay ito po ay paalala sa atin. It is not optional, it is a command. Na kapag ito hindi natin nauunawa ang mabuti, kaya merong mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin namamalayan, tayo ay nawawala doon sa focus. Doon sa dela kung bakit tayo pinili ng ating Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Kaya sinabi niya dito, pag binasa natin yung verse
5 to 6, yung mga naunang mga talata. Ito po yung pagkakasabi dito. But he gives all the more grace, and so he says, God opposes the arrogant, but give grace to the humble. Kung ito po ay ating nauunawaan, kung tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon, matapos na tayo ay kahabagan ng ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya, ipinaunawa sa atin ng Panginoon God opposes the arrogant. And give grace, but give grace to the humble. Kaya bilang mga mananampalataya, napakalagahon na taglay-taglay yung katangian ng ating Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit napakalaga na matuto tayo magpakumbaba sa Diyos? Bilang pagpapasakop natin doon sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon. God opposes the proud, and He gives grace to the humble. Kaya napakapalit po ng isang mananampalataya na tumulad sa halimbawang itinuro sa atin ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagtagumpay laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya sinabi doon sa verse 7, ang sabi doon sa King James, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya kung wala yung submission sa Diyos, hindi yun natin kayang ma-resist ang diablo. Hindi natin kayang labanan ng diablo. Kaya pinaunawa sa atin ni Apostle James na ang Diyos ay laban sa mga taong mapagmataas. At tinutulungan yung mga taong mapagpakumbaba. O diba, yan po yung napakalaga. Saka natin i-resist. Ang diablo, alam naman mo natin kung sino si Satanas eh. Tinuro yan mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung meron ngayong mga magnanakaw, mamamatay tao, mapangwasak, ang author niyan ay si Satanas.
at yung mga kampo ng kadiliman na nagrebelde laban sa Diyos. Ay tayo nasa mundong ito. Napasamantala nating tahanan, inaasahan ng Panginoon na tayong mga mananampalataya, ganito yung ating katatayuan. Ang sabi nyo sa Tagalog, top translation, pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Tatakas siya sa inyo. Ayun sinabi. Ang kinakausap dito ni Apostle James ay mga mananampalataya. Kapag hindi ganito yung kalalagayan natin sa Diyos, hindi natin nauunawaan yung salitang submission sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan tinatawanan tayo ng Diablo. Ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos, handa nating i-deny ang ating sarili. Handa nating pasanin yung cross. Handa nating harapin yung mga persecution ng maraming mga tao sa atin. Even sa persecution mismo na naranasan natin, maaaring ito ay sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, at sa mga tao na ang kanilang pamumuhay ay salungat sa katotohanan. Na kaya ginagawa natin ito, meron tayong napakalagang tungkulin. Bilang mga bantay. Alam niyo po ba yung sinabi doon sa Ezekiel? Tayo po ay tinutulad sa mga bantay ng palasyo. Kapag nakikita natin yung kalalagayan tulad ng tungkulin na isang gwardiya na nakabantay doon sa mga kaaway na maaaring lumusob sa kanila. Meron tayong napakalagang tungkulin. At kapag hindi natin ito ginawa, malaki ho yung pananagutan natin sa Diyos. Kaya anuman yung maging kaisipan ng mga tao, even sa ating mga kapatiran, kung tayo under shepherd ng ating Panginoon sa ating kapanahonan ngayon, gawin natin kung ano yung ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Kaya makikita natin, bago ang ating Panginoon ay bumalik daw sa kanyang kanang trono, ang ikinuman sa atin ng Panginoon na napakalaga ay yung Great Commission. Bahagi dito, yung ating pamilya, bahagi dito yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan, yung mga tao na lagi nating nakakasalamuha. Hindi ho aksidente kung bakit tayo
pinili ng ating Panginoon sa ating kapanahonan niya. Huwag mo tayong papayag na wala ho tayong ginagawang aksyon sa mga nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Bagamat ito'y hindi nauunawaan na maraming mga tao na walang tamang relasyon sa Diyos at walang pagkaunawa mula doon sa salita ng ating Panginoon. Tayo na binuksan yung ating kaisipan ng Diyos, ipinaunawa sa atin yung kalalagayan ng mga tao sa ating kapanahonan ngayon, maging noon, maging sa ating kapanahonan ngayon. Inaasahan sa atin ng Panginoon na tayo po ay magiging tapat at mabuting bantay. Ano yung ating ginagawa? Kaya napakalaga po yung tinatawag nating submission to God. Kaya napakalaga po yung ating laging ipinapanalangin sa ating Panginoon sa mga panahon na tayo ay nagdidesisyon, minor decision, major decision. Lagi nating sinasabi sa Panginoon, Lord, hindi po yung kalooban ko ang masunod, ang kalooban mo na ang makapangyari. Kaya lagi nating sinasabi sa panalangin, Panginoon, ang iyong pong agenda, ang iyong pong plano, ang iyong interest, ang siyang masunod. Hindi po yung aming plano, hindi po yung aming interest, hindi po yung aming kalooban. Yan din ang dahilan, ibig sabihin ng submission to God. Kaya tayo nananalangin sa Diyos. Kasi alam natin na ang ating kakayanan ay kapos kung ikukumpara doon sa kakayanan at kapangyarihan na meron ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang kalaban natin ay hindi mga tao, ang kalaban natin ay walang iba kundi yung mga spiritual being na namumuno, may kapangyarihan. Kung ito'y ating iintindihan at naunawaan natin yung ating posisyon nung tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya napakalaga po na kinikilala natin yung banal na Espiritu na nananahan sa atin. Hindi natin pinipigati yung banal na Espiritu. Kaya kung tayo mga mananampalataya, maging sa ating kapanahonan ngayon, hindi nga tayo marunong magpasakop sa Diyos eh. Paano pa tayo makapagpapasakop doon sa mga nangunguna sa atin at pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ngayon pong araw na ito ay Pastor Day. Meron nung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na nangangalaga sa atin, na siya hong ginagamit ng Panginoon para tayo po ay ipid mula sa salita ng Diyos. Gabayan tayo doon sa atin nung pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kabahagi po doon yung pananalangin natin sa mga kawang pinagkatiwala sa atin. Bahagi ho doon yung atin nung pagpapaalala sa mga kapatid natin sa Panginoon na minsan ay lumilihis ng landas.
Kaya mahalaga po yung ating pananalangin. Kaya kung alam mo natin, kung ano yung ating katatayuan sa harapan ng ating Panginoon, na napakahalaga na tayo ay nagpapasakop sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, kasi kung ito po ay hindi pa rin nakikita sa buhay natin, nasalib sana ang ating Panginoon, ang siyang tutulong lagi sa atin. Dahil doon sa atin nung pagmamataas, minsan yung kayabangan natin, na iniisip natin na kayang-kaya natin gawin ang mga bagay sa mundong ito without God, kaya tayo hindi nagpapasakop din doon sa mga under shepherd ng ating Panginoon na nangangalaga sa atin, ay nakakatakot po yung ganyang kalalagayan. Huwag mo natin baliwalain ito pong message ngayon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Baka mamaya ho ay ina-underestimate natin ang diablo at mga demonyo. Magnanakaw nga ho. Magnanakaw sila, mamamatay tao, mapangwasak. Kaya po ang tunay nating kalaban, hindi yung mga tao. Ang tunay nating kalaban, si Satanas at yung kanyang mga kampon. They are spiritual being. Meron din silang taglay na kapangyarihan. Kaya napakapalad natin, tayong mga mananampalataya na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Bahagi po daw sa ating pagsasubmit sa Diyos matapos nating maunawaan yung ginawa ng ating Panginoon daw sa cross. Ang dahilan kung bakit siya namatay doon, naranasan niya yung pahirap sa mga tao dahil ito'y alang-alang sa atin mga tao. At sa ikatlong araw, siya muling binuhay na Diyos. Kaya napakalaga yung God the Holy Spirit, the same. Na siyang bumuhay sa ating Panginoong Kristo, the same din sa ating mga mananampalataya. Kasi ang ating Panginoon, tunay na Diyos, nakitulad siya sa tao. Kaya yung iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya mali po yung paniniwala ng mga higmang pananampalataya na hindi nila kilala ng lubos kung sino yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lang. Wala nang iba para tayo ay makaligtas dito sa pansamantala nating tahanan. At nakikita naman ho natin ngayon ang kalalagayan ng buhay ng maraming mga tao na namumuhay pa rin sa kasalanan. Mas pinili at inapa pa rin nila hanggang ngayon yung Diyos ng kadidiman na siyang dumadaya sa maraming tao para hindi natin paniwalaan yung mabuting balita. Yung ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, may 2,000 taon na nakakaraan. Submit to God. Nawa, ito ay ating naunawaan. Tayong mga mananampalataya. Kaya napakalaga na suot-suot natin yung kasuotang pandigma na itinuro ni Apostle Pablo, yung armor of God. Kung ito'y maunawaan natin, ito dapat yung ating kalalagayan sa mga panahon na tayo nananalangin sa Diyos. Kailangan nyo muna mangyari. Doon sa mabuting balita, Biblia, ito po yung pagkakasabi doon
pag-umpisa natin ito, doon sa verse 5, ito yung sinabi ng Panginoon. Kaya napakalaga, walang kaagaw ang ating Panginoon sa buhay natin. Kapag binasa natin yung whole context, huwag natin kakaibiganin ang salibutan. Huwag nating iibigin ang salibutan. Kasi ang umiibig sa salibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya ito sinabi. Pag binasa natin yung verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa salibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man nagdanais na maging kaibigan ng salibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya napakalaga binabasa natin yung whole context. Hindi yung nagkakalayo si Apostle Pablo doon sa sinabi niya doon sa Roma chapter 12 verse 2. Hindi din po nagkakalayo yung sinabi ni Apostle Juan doon sa 1 John chapter 2 verse 15, hindi po sila nagkakalayo. Kasi sinabi dito sa verse 5, huwag ninyo akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan ayon ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas, listen, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. At sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya po sinabi yung verse 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Yun po yung dahilan. Kaya sa mga nakakasaksi po na live stream na ito, hindi po ako galit sa inyo, no? Kung bakit ako nagtuturo ng katotohanan, hindi po ako nakikipagdebate. Kaya lang po ako nandito, nais ko pong gampanan ng buong katapatan yung tungkulin iniata sa akin ng Panginoon. Kaya ho ako'y nagtuturo mula doon sa salita ng ating Panginoon, kasi sinabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Kasi nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. Makalaya tayo mula doon sa kapangyarihan ni Satanas at ng kanyang mga kampo. Even doon sa mga tao na lagi natin nakakasalamuha, na nakasisira ng ating mga magandang pag-uugali. Kasi sa ating kapanahonan ngayon, maraming mga tao walang takot sa Diyos. Kaya maraming mga tao nasa kapangyarihan ng kadiliman. They are spiritually blinded. Kaya tayo, na mga mananampalataya ng ating Panginoon, inaasahan ng ating Panginoon, tayo ay magiging asin at tiwanag sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa mga taong nakakasalamuhan natin. Tayo man no ay nagtatrabaho ngayon sa pribado o tayo nagtatrabaho ngayon sa gobyerno, saan man tayo naroon, kung tayo man ay nasa ibang bansa, nangamuhan tayo, bilang mga bilang mananampalataya, maging asin at tiwanag po tayo sa salibutan. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo po ngayon ay mayroong mga pinagmamalaki, mga padrino natin, mga tao na nasa kapangyarihan o mga tao na masasabi natin na dalubhasang doktor
o ano man yung mga sinasabi natin, mga padrino natin, hindi yung masama, pero lagi yung natin tatandaan, suriin natin mabuti yung mga taong nakakasalamuha natin, yung mga taong pinag-uukulan natin ng panahon. Lagi yung natin tatandaan na gaano man kadalubhasa, kapangyarihan o katanyag ang isang tao ngayon, lagi natin tatandaan, lahat tayo mayroong limitasyon lang ang ating kakayanan kumpara doon sa kapangyarihan na meron ang ating Panginoon. Yan ang sinasabi kasi ang ating Panginoon mapalibuguin. Nawa itong message na ito ay hindi lamang ito ating mapakinggan ngayon, lalo na tayong mga mananampalataya. At kung tayo po ay bago lamang nakarinig ng salita ng Diyos, na scroll mo ito, kapatid, kaibigan, o kapwa ko mananampalataya. Kaya ho kami ay nangangaral ng Ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay napakahalaga na patuloy na ipinapakilala natin sa mga tao kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ano yung kanyang ginawa doon sa cross. At kapag siya ating tinanggap at pinanampalatayanan ng buong puso bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, tayo po ay pawawalang sala doon sa ating mga kasalanan. Kaya po bahagi doon sa Ebanghelyo yung ating pagsisisi at pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. Panampalatayanan natin ng buong puso ang ating Panginoon bilang Diyos, tunay na Diyos at ating tagapagligtas. Yung banal na Espiritu mo, ito po yung tatak na tayong mga tinubos ng ating Panginoon. Yung banal na Espiritu, ito po yung nananahan dito sa ating katawang ito. Kaya yung mga bagay na kasalanan na siyang dahilan kung bakit tayo napalayo sa Diyos, kung bakit tayo ay lagi sumusuway sa Diyos, handa tayong mag-submit sa Diyos, kaya tayo ay sumusunod doon sa kanyang mga salita. At kapag yan ang ating kalalagayan, hindi lang tayo nakikinig, kundi ipinapamuhay natin yung salita ng Diyos, yan po yung pagpapatunay na tayo tunay na sumasampalataya sa Diyos, na tayo tunay na nagmamahal sa Diyos, at tayo tunay na nagpapasakop doon sa kanyang kapangyarihan. Kaya kapag hindi ganyan yung ating kalalagayan, huwag ko tayong magtawa. Na kahit sabihin natin tayo mananampalataya, hindi pa rin makaiwas tayo doon sa pag-atake ng kaaway. At minsan, hindi natin namamalaya naranasan natin yung tinatawag natin na oppression. Pinahihirapan tayo ng Diablo. Dapat sana hindi. Because of unsubmission sa Diyos. Kaya ito na po yung panahon. Kung meron na tayo mga pinagsasaliga ng buhay natin ngayon na higit sa Diyos. Kapatid, kaibigan. Kapag ito yung ma-escort mo, nananawagan ang Panginoon sa atin. Siya'y kumakato, papasukin na natin siya sa ating puso. Kung gusto natin makasurvive,
doon sa lalang at pakanan ng Diablo sa buhay ng maraming tao dahil itong mundong ito ay nasa kapangyarihan niya. Yan na sinabi doon sa 1 John chapter 5, verse 19. Kasi sinabi doon sa verse 18, yung mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun po ay bahagi doon sa ating pagsasaglit sa Diyos. Bakit to? Sapagkat iniingatan tayo ng ating Panginoong Kristo at hindi tayo pwedeng anin ng Diablo. Tayong mga anak ng Diyos, bagamat ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Magpasalamat tayo sapagkat tayo ay nasa tunay na Diyos. Yan ang ipinaunawa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. 1 John chapter 5 verse 20, tayo ay nasa tunay na Diyos sa ating Panginoong Kristo. Siya yung tunay na Diyos. Sinabi din ni Apostol Pablo sa Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Larawan ng Diyos. Siya din yung ating Creator. Walang nilikha kundi sa pamamagitan niya. Bagi yung mga spiritual being, lahat ng mga nilikha ng Diyos. Tayong mga tao na nilikha ay sa larawan at wangis ng Panginoon, nilikha tayo para sa Kanya. Kaya kung naiintindihan natin ito, na tayo nilikha para sa Kanya at ang mundong ito ay nananatiling nasa kaayusan, dahil doon sa ating Panginoon, Colossians chapter 1, verse 15 to 17. Pag binasa ho natin yan, napakapalad ho pala natin eh. Kaya ito nananatiling nasa kaayusan kasi nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at makalam na katotohanan. Kaya tayo mga mananampalataya, napakalaga po yung tungkulin natin. Ano man yung ating ginagawa. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kumakain man tayo, umiinom. Ano man yung ating ginagawa, gawin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa ikararangal ng Diyos. Bahagi yun sa pagsasubmit sa Diyos, sa kapangyarihan niya. Mga minamahal ko, bahagi po sa ating pagsasubmit sa kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo may nagagalit, sinabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 26, huwag nating hayaang tayo magkasala. Hindi yung masama yung magalit. Natural tayo nagagalit sa lahat ng lalang at pakanan ni Satanas. Ibig yung mga tao namumuhay sa kasalanan. Hindi doon sa tao. Kasi ang tunay nating kalaban, hindi po yung mga tao. Ang tunay nating kalaban, yung mga principalities, mga namumuno. Na nasa kapangyarihan. Ito yung mga spiritual being, ito yung mga nagrebelde sa ating Panginoon na pinangungunahan ni Satanas. 1/3 of angel. Kasi gusto nilang pantayan, maging higit sila sa Diyos. Kaya sila pinarusahan kasi hindi sila nagsubmit sa kapangyarihan ng Diyos. Kamusta po tayo? Tayo po ba ngayon? Yung itinuro sa atin ng Panginoon, naintindihan natin yung kahalaga ng pananalangin, naintindihan natin yung kahalaga ng pag-aayuno, naintindihan natin yung kahalagahan ng pagsasapamuhay ng bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan, o yung ating mga binabasa, binubulay natin ito araw at gabi, after nun, ating itong ipinapamuhay. Naunawaan ba natin na kaya tayo ngayon nagtatagnay ng kaisipan ng Diyos
Dahil tayo nagsasubmit sa Diyos, kaya tayo nakikinig, sumusunod doon sa kanyang mga salita. At kapag ganyan ho ang ating kalalagayan, kapatid, kaibigan, resist the devil. At tayo lalayuan niya tayo. Bakit to? Kasi kasama natin ang Diyos sa laban natin, ibig sa ating kapanahonan natin ngayon. Kasi sinabi ni Apostle Pablo, if God is with us, who is against us? Kasi sinabi niya doon sa Romans chapter 8, verse 37, we are more than conquerors through Him who loved us. Ang dami yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya ganyan no ang Diablo, hindi niya ipinapaunawa, sinisikap niya na gagawa siya ng lahat ng kapamaranan para hindi natin maintindihan yung ating posisyon bilang mga mananampalataya, bilang asin at liwanag sa sanlibutan ito. Kaya po yung sinabi, magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan natin ang Diablo at lalayuan kayo nito. Kaya sabi sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Di ba? Iyon ang pagsasubmit sa Diyos eh. Paano lalapit ang Diyos sa atin kung hindi naman tayo lumalapit sa Diyos? Kaya po sa ating pananalangin, bahagi po yun eh. Pagpapakita natin sa Diyos na tayo, alam natin may limitasyon lang tayo. Ang Diyos wala. Panahon na, sabi dito, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Ito yung nakita ni Apostle James sa mga tao. Verse 9, maghinakpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Bakit to tayo po ay nasa panahon na ng pirilos? Wag tayong magiging as is, lalo na kung nakikita natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan natin, mga tao nakakasaluma. Kung tayo mga under shepherd ng ating Panginoon, di ba napakalaga po yung itinuro sa atin ng Panginoon? Ang laban nun natin ngayon, pag ito'y sa sarili nating lakas, katalinuhan, kapangyarihan lamang, kapos yung ating kakayanan. Dahil si Satanas, yung kanyang mga kapon, may kapangyarihan din sila. Kaya napakalaga na tayo ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, yung pananampalataya is beyond our limitation. Verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Nawa sa ang banal na Espiritu magpaunawa sa atin. Alam niyo ang inyo pong abang lingkod. Kaya hindi ako makatanggi na kasi napakahalaga yung iniatas sa ating mga tungkulin ng ating Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon ng social media. Kung tayo po ay aware sa mga nangyayari ngayon, ay malapit na naman yung yung araw ng mga patay, Kaya nga ang Diablo nandyan ang mga demonyo nandyan. Alam na nila na malapit na kanilang oras ng paghatol sa kanila ng Panginoon. Kaya nakakarinig kayo lagi, be ready, Jesus is coming soon. Kung ang Diyos ay nangako sa kanyang muling pagbabalik para tayong mga mananampalataya ay tipunin.
Panghawakan mo natin yan. Kasi ang Diyos ay totoo, tapat. Hindi mo siya sinungaling tulad ni Satanas. Huwag na tayong bibitaw sa Diyos. Huwag na natin sayangin yung panahon at pagkakataon natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Si Satanas yan ay tuso, sinungaling. Magnanakaw yan ng panahon at oras at taon na dumadaan sa buhay natin. Dahil may mga pagkakataon na minsan ang nasusunod pa rin sa atin yung ating mga sarili. Sa hindi mo tayo magpasakop kung ano yung kalooban ng Diyos, yung kagustuhan niya para sa atin. Nawa ito ay atin nung naintindihan. Ang kaaway mo natin hindi tao. Ang kaaway natin si Satanas at yung kanyang mga kampo na nagrebelde sa Diyos. Kasi gusto nilang makitulad din sa Diyos. Higitan ang Diyos. Hindi naman ito mangyayari. Dahil si Satanas, yung kanyang mga kampon na mga anghel na nagrebelde sa Diyos, ay nilikha lamang sila ng Panginoon, ang Diyos. Lagi niya sinasabi doon sa kanyang mga salita. Siya noon, ngayon, at bukas. He is the Alpha and Omega. Sa simula, sa katapusan, ang ating Panginoon. Hindi pa nililika ang langit at lupa at mga bagay na nasa langit, mga bagay na nasa lupa, nag-e-exista. Yung iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagkatos. We will stand our faith to the Lord intentionally and fight a good fight of faith. Panghawakan nun natin yung buhay na walang hanggan. Then tayo tinawag ng Diyos para tayo mag-testify doon sa maraming mga tao that there is God, Almighty God. Kailangan lang ho natin bilang pagpapasakop sa Diyos. Pagsisiyan na ho natin, talikuran na ho natin ang lahat-lahat ng ating mga kasalanan. Wala ho tayong ititira na dapat. Ipagkatiwala na ho natin na lubos-lubos ang buhay natin sa Panginoon. Tanggapin natin siya at panampalatayan na ng buong puso bilang ating Diyos at Panginoon at ating tagapagligtas. Ito yung nais ng ating Panginoon. Simple panalangin galing sa ating puso. Sumabay po kayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Sus, sa umaga po dito, nais namin magpasakop sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Bigyan niyo kami ng lakas at kapangyarihan upang ma-resist namin si Satanas at yung kanyang mga kampo na siyang nanlilinlang at dumadaya sa maraming mga tao. Ay maraming tao ngayon namumuhay sa kasamaan ng Diyos. Panginoong Sus, patawarin niyo po kami sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan namin nagawa laban sa iyo. Sa aming pagmamataas, kayabangan, kawalang pagpapasakop sa iyo, kaya hanggang ngayon kami pa rin po ang nasusunod. Patawarin niyo po kami sa oras na ito. Tinatanggap kita, Panginoong Sus, bilang aking tunay na Diyos at aking Panginoon na aking tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Ilista mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hinihiling ko po, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu na nasa akin. At turuan mo po ako, Panginoon, na maunawaan ko ang katotohanan mula sa iyong salita. In the name of Jesus. Panginoon, ako at ang aking buong sambayan, nais kong ipagkatiwala sa iyo, Diyos. Ikaw na po yung maghari sa aming buhay. Kaya ako pinagpapasakop sa iyo
Hindi ko kayang baguhin ang aking magulang, ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan. Tanging ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang makapagbubukas ng kanilang kaisipan upang tanggapin ka at panampalatayanan bilang aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas ng lahat ng tao, Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Ito po yung sa aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at tayo magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. To God be all the glory. I love you and God bless you. Mabuhay po tayo lahat. Paki-scroll po ito pong message na ito ng Panginoon.